Sa dami-dami ng sinasabi natin, saan ba tayo magsisimula sa pag-ayos ng kalidad ng edukasyon? Balik tayo doon sa reading. Kailangan talaga unang-una matuto magbasa ang mga bata. We, in the Department of Education, started the National Reading Program. Dahil noong nakita namin na meron tayong mga kanya-kanya na mga programa, proyekto sa pagbabasa, pero walang isang programa sa loob ng Department of Education na nagsasabi na dapat gawin ninyo ito para sa reading program ng mga bata. Kaya, kinausap ko ang Curriculum and Teaching Strand ng Department of Education at sinabi ko sa kanila, hindi kasi pwede na naghahabol tayo, may learning losses tayo, may gusto tayong learning recovery, lalabas yung PISA results, yung assessment, international assessments, and we don't expect it na maganda ang resulta sa darating na Disyembre. Sabi ko, hindi kasi pwede na kung ano yung ginagawa natin ngayon, yun pa rin yung gagawin natin paulit-ulit. Kasi nakita na natin, di ba? Nakailang results na tayo ng PISA. 2 na. Ginawa na natin yon. Hindi pa rin maganda ang assessment, ang scores ng mga bata. Ibig sabihin, we need to innovate. We need to do something else. That is why I ask the Curriculum and Teaching Strand, we need to allot 1 day sa Monday to Friday natin na yun lang ang gagawin ng lahat ng bata at lahat ng teachers. That is why they are making a policy now that every Friday will be catch-up Fridays. Ibig sabihin, wala tayong gagawin kundi turuan ng mga bata magbasa at yung mga marunong na magbasa, ituro sa kanila ang critical thinking and analysis. Yung mga marunong na sa critical thinking and analysis, pasulatin ninyo ng libro, pasulatin ninyo ng essay, lahat ng kailangan natin gawin na matutunan ng mga bata, gawin natin sa Catch-Up Fridays. At hindi lang yun, dahil meron din tayong kailangan i-catch up sa health, sa values, and sa peace education. Yung buong Friday will be the Catch-Up Fridays para sa anong gusto nating makita na mga kabataan sa darating na mga panahon. Anong gusto natin na makita? Mga batang makabansa. Mga batang matatag, marunong magbasa, at makabansa. Kaya kailangan natin ng isang araw kung saan kailangan natin humabol doon sa kung saan natin gusto dalhin ang mga bata. Dahil hindi pwedeng paulit-ulit na lang tayo sa ating ginagawa, pero wala naman tayong nakikita na pagbabago, wala tayong nakikita na improvement sa ating mga learners. So starting January 12, 2024, every Friday will be catch-up Fridays, particularly for reading. All learners, subukan lang natin, tingnan natin kung meron tayong makikita na pagbabago after we do it during the term of President Marcos. 6 years natin gawin. Habulin natin kung ano yung mga kailangan nating habulin na kailangan matutunan ng mga bata. All learners from kinder to grade 12 shall use the time to read books, articles, and other reading materials based on their interests. Not only that, we should ask them, as I said, to write books, to write essays, to do a book review, to do a book analysis. Lahat ng mga age-appropriate na mga activities sa reading ay ipagawa natin sa kanila. Alam nyo, noong nagsimula kami ni Yusek Gonong, because the Curriculum and Teaching Strand is the heart of the Department of Education, sinabi ko talaga sa kanya, Ma'am, alam mo, napakalaki
ng pagkakaiba ng private education at yung mga mag-aaral na sa loob ng public schools. Kasi as an example, ang anak ko nasa private school. Ang anak ko is 10 years old. So he is grade 5. Grade 5 siya ngayon. At isang beses, lumapit siya sa akin. Hindi ko naman na-experience ito nung ako ay nag-aaral nung 10 years old ako. Doon ko nalaman na pwede pala sumulat ng libro ang 10 years old. Dahil yun ang pinapagawa sa kanila, sa kanilang paaralan. So, lumapit siya sa akin. Pinakita niya sa akin, may title page siya at 10 years old. May table of contents siya. Merong body ang kanyang libro at merong ending ang kanyang libro. Hindi siya libro tulad nung ini-expect ninyo na daming sulat. Hindi. Pero nandoon, nagsisimula na, tinuturo na sa kanila. Magbasa, magsulat ng libro, magsulat ng composition, magsulat ng essay. At yun ang gusto natin makita, hindi lang sa mga anak natin na nasa private schools. Gusto din natin makita yon sa mga learners natin, sa mga anak natin na nasa public schools. Dahil sa approximately 28 million learners natin, ilan ang nasa public schools? 25? 24. Approximately 25 million nasa public schools. Kaya kailangan, kung ano yung kalidad ng private education, ganun din yung passion natin as parents, as teachers, as educators in the public education system na ma-inspire, maturuan at mapanigurado na meron tayong mga matatag, matalino at marunong magbasa ng mga learners. Together, we will recover. So let us unite in our efforts to nurture a love for reading among the children in our lives. Let us inspire them to open the books of their imagination, to embark on adventures through the pages of books, and to believe in the power of their own dreams. By doing so, we are not only transforming their lives, but also building a society that embraces knowledge, empathy, and a brighter future for all. Maraming salamat sa inyo.